Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga, ganon din po kay Bimbi and kay Riza May. So ang first topic natin ngayon mga Kadabarkads ay may kaugnayan po sa ibinida ni Maine Mendoza, walang iba kundi po ang kanyang bagong haircut na siyang bumagay kay Maine Mendoza at kitang-kita nyo naman dyan, fresh look mga Kadabarkads. Mukhang nagpa-layer ata siya ng buhok. Kung yung mapapansin, yung unahan po dito sa gilid ng hair niya ay layered talaga. At ang gumupit po nito ay si Celeste Tobera, #Celestified. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po ng Netflix na video po ni Raisa May Dizon. So ito po mga Kadabarkads ay may kaugnayan sa isa sa mga movie po na napapanood po dito sa Netflix, yung Avatar The Last Airbender. So bali nag-rate po si Raisa May Dizon sa mga iconic picture niya. Una na dyan, ito mga Kadabarkads. Sabi nga ni Raisa May, after head, shoulder agad, wala kasing leeg. So, narate niya ito ng 10 out of 10 kasi 21 years na po ang working experience nitong si Resume. At ang pangalawang nirate ni Raisa ay itong Ni Hao Mang Atake, 9 out of 10. And yung graduation picture naman po ni Raisa is 10 out of 10 dahil nakagraduate na daw po si Raisa May. At eto po yung last mga Kadabarkads, yung si Top na kung saan ay napapanood dito po sa Avatar The Last Airbender na kung saan ay kamukha daw po ni Raisa May Dizon at ang dami daw pong nagtatag sa kanya, nahawig daw talaga ito ni Raisa May. So pinost po ito ng Netflix mga Kadabarkads, and nakaka-proud lang kay Raisa May dahil talaga namang trending at viral siya ngayon at pinag-uusapan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin itong naging palaro or naging game ni Mami Riza and ni Raisa May Dizon. Na kung saan kung sino po yung matalo sa bato-bato pick, siya po yung tatakbo habang kumakain si Raisa May. Sobrang saya po mga Kadabarkads ng laro po ng mag-ina. Maging si Raisa May Dizon din po ay tawang-tawa po sa kanyang mami kasi kahit panalo po si Mami Riza, siya po yung tumatakbo. Nakakalito kasi mga Kadabarkads. Sobrang aliw ng mag-inang ito, no mga Kadabarkads. At alam nyo ba, 4.7 million agad ang views and counting ng video na yan ni Mami Riza and Raisa May. And speaking of Raisa May Dizon mga Kadabarkads, muli pong nagreklamo si Raisa May dito po sa gumagamit ng kanyang imahe na online gambling. At alam nyo ba yung ulo po dito ni Raisa May, pinatong po doon sa katawan ni Paulo Ballesteros. Sabi niya nga, bakit nyo naman po nilagay yung ulo ko sa katawan ni Mama Pau? Not me, not Mama Pau. Grabe mga Kadabarkads, no? Sobrang gamit na gamit ngayon si Raisa May Dizon kasi siya po talaga yung viral at pinag-uusapan ngayon, kaya naman po talagang sinasamantala po ng mga ganitong online gambling na which is hindi naman po tama kasi hindi naman po nagpo-promote si Raisa May ng sugal. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga Kadabarkads ang tungkol dito sa views po ng lambingan at para-paraan ni Bimbi for Raisa May Dizon. Sinilip ko kanina lamang po. Nasa 11 million views na. Yes mga Kadabarkads, grabe, sobrang lakas talaga ng #maybe. So meron itong 189k reaction pa lang yon. 8k yung comments at 1.8k po ang nag-share. Grabe mga Kadabarkads, no? Nakatuwa lang sa Itbulaga dahil talaga namang nakatuklas na naman sila ng panibagong love team na talaga namang pinagkakaguluhan ngayon ng masa. And speaking of Raisa May and Bimbi, pag-usapan naman natin ang nabasa ko po mga Kadabarkads na kung saan ang EB Creative Head and producer po ng programang Itbulaga, eto po pala yung malaking plano. Ayon nga dito, Bimbi Aquino and Raisa May Dizon have allegedly been offered a major permanent love team contract on Itbulaga. The massive buzz sparked after the recent on-screen reunion. Showbiz insiders and online blogs report that creative head Jennifer laid out a big offer to turn the duo into the show's next marquee love team.
Ang malaking plano ni Jennifer, creative director ng TVJ Production para kay Bimbi Aquino Yap ay ang muling pagbuhay daw po at pag-level up ng kanilang showbiz career sa pamamagitan ng noontime show na Itbulaga. Particular na ang pagbuo ng bagong tambalan or love team nila Raisa May Dizon na tinaguriang Maybe. So talagang nahook po kasi ng programang Itbulaga ang mga viewers at mga dabarkads natin to the point po na napapalipat na yung mga viewers ng katapatan pong programa pag andyan po si Raisa at si Bimbi Aquino. Grabe, totoo to mga kadabarkads. Ang dami ko pong nababasang comment na galing daw silang It's Showtime. Lumipat sila for Bimbi and Raisa May. Isang patunay na marami po pala talaga ang kinikilig kay Raisa May and kay Bimbi. 'Di ba? Kung bagay parang nasasawa na siguro yung mga tao sa paulit-ulit po nilang napapanood sa noontime show. So mabuti na lamang po at nakaisip talaga ang programang Itbulaga ng ganitong paandar. Kaya napalipat po yung mga viewers ng katapatan po na programa kasi enjoyment, entertainment ang hanap po ng mga viewers ngayon. Sa dami ba naman ang nangyayaring problema sa paligid natin, 'di ba? Ano na lang yung pag nanood tayo ng isang programa, mawawala yung stress natin pansamantala, and yun ay natatagpuan natin dito po sa Itbulaga. Lalo na nang matuklasan po ang tambalang Raisa May and Bimbi. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kadabarkads ang tungkol dito sa naging statement po ng abogado ng TVJ na si Attorney Buko de la Cruz. Ayon nga sa kanya, 3.5 milyong multa at permanenteng gag order kay Anjo Eliana na talo daw sa kasong isinampa ng TVJ Productions. Isang malaking babala sa mga gumagamit ng social media ang inilabas ng desisyon ng Mandaluyong RTC ngayon, June 29, 2026, pinagtibay ng korte na hindi pwedeng gamiting panangga ang freedom of expression para manira ng brand at reputasyon ng iba. Pahayag ng TVJ Productions, this victory is a defense of the integrity of Itbulaga, its hosts, and the trust that generations of viewers have placed in the program. So grabe naman kasi mga kadabarkads, yung ginawa po nitong si Anjo Eliana laban po sa mga Itbulaga host na paninira, 'di ba? Talagang below the belt na po 'yun. Kaya siya po ang nasampulan mga kadabarkads na hindi pwedeng gamiting panangga po ang freedom of expression dahil ito po ay paninirang puri na. Grabe po yung paninira niya kay Tito Soto mga kadabarkads, kay Bossing Vic Soto din. Kaya po ang TVJ, iniintindihan ko kung bakit ginawa talaga nila yun eh. Yun po ay para hindi po tularan si Mr. Anjo Eliana ng iba. Kaya ayan po, 3.5 million ang ibabayad po nitong si Anjo Eliana. At may patong po yung 6% pag hindi niya po yan nabayaran ng buo. 6% taon-taon mga kadabarkads. So paano? Anong masasabi po ninyo dito sa update natin? Please comment down below.